Sa gitna ng klase, sa harap ng lahat, bigla akong niyakap ng mahigpit ni Gi. Luningning, ang lakambini ng aming paaralan, at hinalikan ng mariin habang tumutulo ang kanyang mga luha. Sinabi niya, nakita na kita. Salamat sa Diyos. Maaari bang ito na ang tadhana? Noong nakaraang buhay, ginamit ko ang lahat ng aking lakas upang iligtas si Gifi. Luningning mula sa isang rumaragasang truck, at ako ang bumagsak sa lupa. Ang aking katapangan ay umantig sa langit, at nagising ako 16 na taon ang nakalipas, sa loob ng aming ika-4 na taon sa mataas na paaralan. Mula noon, nagulo ang lahat. Ang lakambini ng paaralan, na malamig ang pakikitungo, at ang aking katabi sa upuan, ay araw-araw akong ginugulo. Magkatabi tayo sa upuan, kaya normal lang na magkahawak kamay. Magkatabi tayo sa upuan, kaya normal lang na magkasabay kumain. Hindi ito araw ng mga puso, kundi araw ng mga katabi sa upuan na sama-samang kumakain. Kung malalim ang pagkakaibigan ng magkatabi sa upuan, hindi naman siguro masama kung maghalikan, di ba? Isang gabing umuulan ng malakas, may rumaragasang truck na papalapit. Nakita kong malapit na nitong mabangga ang isang babaeng nakapayong na nakatayo sa bangketa sa aking harapan. Halos wala sa sarili akong tumakbo papunta sa truck at ginamit ang lahat ng aking lakas upang itulak ang babae. Sa pagkakataong ito, nakita ko ng malinaw ang kanyang mukha, si Luningning, ang aking katabi sa upuan noong high school. Isang matinding sakit ang dumating na parang alon. Nagising ako at nakita kong nasa loob ako ng isang maliwanag na silid-aralan. Ito ang unang tag-init ng taong 2007. Ako ay nasa ika-4 na taon ng high school sa paaralang sekundarya ng Bagong Pag-asa. May kaunting panghihinayang at pagkamangha sa aking puso. Ngunit mas nangingibabaw ang pananabik at pagtataka. Kung mabubuhay ako muli, maaari kong punan ang maraming panghihinayang noon at maaari ko ring subukang mamuhay ng mas mahusay. Kung gayon, dapat kong pasalamatan ang kaibigan kong matagal ko nang hindi nakikita, na iniligtas ang buhay ko sa aming muling pagkikita, ang aking katabi sa upuan, ang lakambini. Dahan-dahan akong nagising at lumingon sa aking tabi. Nakayuko ang babae sa kanyang mesa, tila natutulog ng mahimbing. Kahit na magkatabi kami sa upuan, dahil sa aking mahiyain at mapagkumbabang pag-ugali, at karaniwan lang ang aking mga marka, lalo na sa harap ng aking katabi sa upuan na kinikilala bilang lakambini, mas naging insecure ako at hindi ako nangahas na magsalita. Sa loob ng 3 taong magkatabi kami sa upuan, halos hindi ako nakapagsalita ng higit sa 3 pangungusap kay Luningning. Hindi ko man lang nagawang sumulyap sa kanya. Kahit na nawalan ako ng isang buhay, nakakuha naman ako ng pagkakataong mabuhay muli. Kaya, walang utang na loob ang sinuman sa atin. Nanding! Bakit ka natutulog sa klase? Isang galit na boses ang nagmula sa aming guro sa unahan, si Jen Magdaan, na galit na tumingin sa akin. Ang lakambini kong katabi sa upuan ay tila nagising sa sigaw na ito. Dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo, kinusot ang kanyang mga mata at naghikab. Nang tingnan ko ang aking katabi sa upuan, ang lakambini, wala sa sarili rin siyang nag-angat ng ulo at tumingin sa akin. Mula sa aking pananaw, bigla kong napansin na ang malamig na lakambini ay biglang natigilan, tila nakakita ng isang bagay na kamangha-mangha. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay mabilis na namula at may mga luhang nagbabadyang tumulo. Bago pa ako nakapag-react, sa ilalim ng mga nagtataka at hindi makapaniwalang mga mata ng aming guro, si Jen Magdaan at ng buong klase. Ang mahirap lapitan na lakambini ng paaralang sekundarya ng Bagong Pag-asa ay biglang nagbukas ng kanyang mga braso at tumakbo upang yakapin ako ng mahigpit. Ang sandali ay tumigil na parang huminto ang mundo. Kaagad pagkatapos, parang sumabog ang buong klase. Ang malakas na ingay ay tumabon sa hikbi ng lakambini habang sinasabi niya sa akin, nakita na kita. Sa pagkakataong ito, ako ay lubos na naguluhan. Napakaraming impormasyon. Ang aking utak ay parang natigilan. Isang segundo bago, ipinagdiriwang ko ang aking ika-negatibo 34 na kaarawan. Si Nanding ay nagligtas ng isang tao sa kalsada at tinamaan ng isang truck. Isang segundo pagkatapos, muli akong isinilang sa silid-aralan 16 na taon ang nakalipas. Bago pa ako lubos na matunawan ang kamangha-manghang pagbabagong ito, sa sumunod na segundo, umiyak ang aking katabi sa upuan at tumakbo upang yakapin ako ng mahigpit na nagsasabi ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Sa pagkakataong ito, parang sasabog ang aking ulo sa pag-iisip.
Maaari bang isa itong bitag? Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang sitwasyon. Ang aming guro, isang babaeng nasa edad 50, si Jen, Magdaan, ay malapit ng magalit. Nanding, natutulog ka na nga sa klase, tapos ginugulo mo pa ang iyong katabi sa upuan. Ang aking mga kaklase ay galit din, na may mga matang parang mga palaso na nakatutok sa akin. Napakawalang hiya mo, Nanding. Akala ko pa naman mabait ka, tapos manggugulo ka lang pala sa aming lakambini. Kung kaya mo, sa akin mo gawin. Natigilan ako sandali at agad na nagising. Mabilis kong itinulak ang lakambini mula sa aking mga bisig. Ma'am, mali po ang inyong akala. Mas lalong nagalit si Jen, Magdaan. Maling akala? Ipaliwanag mo kung bakit mo ginugulo si Luningning. Diyos ko, ma'am, tingnan mo ang mabuti. Ako po ang biktima. Siya po ang gumugulo sa akin. Tingnan mo ang kanyang mukha, ma'am. Nakikita mo bang masaya siya kaya namumula ang kanyang mga mata? Sa pagkakataong ito, nakita ni Jen, Magdaan na ang kanyang paboritong estudyante ay umiiyak at namumula ang mga mata. Nanginginig ang kanyang boses sa galit. Pinaiyak mo si Luningning. Gusto ko na ring umiyak, ma'am. Wala po talaga akong ginawa. Ang aking mga kaklase ay lubos na nagalit. Nanding, lumabas ka sa hallway at tumayo roon ng kalahating oras. Hindi na nakayanan ni Jen, Magdaan at sumigaw na gumawa ng pangwakas na desisyon. Sandali! Sa pagkakataong ito, naiintindihan na ni Luningning ang sitwasyon at pinakalma ang kanyang emosyon. Tumayo siya at tumingin sa aming guro sa unahan na may malamig na boses. Ma'am, mali po ang inyong akala. Walang kinalaman si Nanding sa nangyari. Ako po ang kusang yumakap sa kanya. Agad na natahimik ang klase at pagkatapos ay mas lalong nagkagulo. Ang aking mga kaklase ay nanlalaki ang mga mata. Ano? Kusang yumakap ang lakambini? Impossible. Hindi rin makapaniwala si Jen, Magdaan. Luningning, huwag mong takpan si Nanding. Sabihin mo ang totoo at tutulungan kitang makamit ang hustisya. Nanatili pa ring malamig si Luningning. Hindi ko siya tinatakpan. Nanaginip ako ng masama at natakot ako. Hindi ko sinisisi si Nanding. Naunawaan ng aking mga kaklase. Tama. Walang lakas ng loob si Nanding na gawin iyon. Nanaginip ang lakambini at natakot kaya yumakap na lang. Ang saloobin ng aking mga kaklase ay nagbago mula sa galit tungo sa paninibugho. Ah, ganoon pala. Umupo ka na, Nanding. Sa pagkakataong ito, palalampasin na kita. Mag-aral ka ng mabuti at huwag mong hayaang makita kitang inaaway mo siya. Sa loob-loob ko ay sumumpa ako. Muling tumahimik ang klase. Nakahinga ako ng maluwag, naisip kong nakatakas na ako sa panganib, ngunit hindi ko alam na ang aking katabi sa upuan, ang lakambini, ay nakasandal at nakatingin sa akin ng taimtim. Nakaramdam ako ng pangingilabot na parabang tinatarget ako ng isang mataas na uring diwata. Lumingon ako at nakita kong nakasandal ang lakambini at nakatingin sa akin ng taimtim. Nagtanong ako, anong tinitingnan mo? Hindi kalakasan ang aking boses. Ngunit narinig ito ni Jen, Magdaan sa unahan at agad akong tinitigan. Nanding, anong ginagawa mo na naman? Mabilis na nagtaas ng kamay ang aking mga kaklase. Ma'am, alam ko. Kanina pa po tinitingnan ni Nanding si Luningning na may malaswang tingin. Muli akong natigilan. Ano na naman ito? Halos nanumpa na ako para lamang paniwalaan ako ni Jen, Magdaan at palampasin ako. Muli akong nakahinga ng maluwag at galit na tumingin sa lakambini. Bumalik na siya sa kanyang malamig na mukha, na nakikinig sa leksyon ng aming guro, na parabang tunay siyang nakikinig, na nagpataka sa akin kung namamalikmata lamang ako. Maaaring dahil ang lakambini ay isang malamig na tao, ang kanyang mapagmataas at malamig na pag-ugali ang siyang tunay na siya na kilala ko. Sa loob-loob ko ay bumulong ako. Ibinawi ko ang aking sarili at sinubukan kong makinig sa leksyon ni Jen, Magdaan upang maiwasan ang mapagalitan. Hindi ko alam na nang tumalikod ako, nanatili pa rin ang lakambini na walang ekspresyon, ngunit may isang ngiti na nakalarawan sa gilid ng kanyang bibig, at dahan-dahang dinilaan ang kanyang labi, na para bang isang siyam na buntot na diwata na sinanay sa loob ng 1,000 taon. Sa likod na hanay, sa ikatlong grupo, may isang lalaking estudyante na palihim na sumusulyap dito. Sakto niyang nakita ang panandaliang kagandahan ni Luningning.
Halos hindi na siya makaupo ng matuwid. Hindi nagtagal, hindi na napigilan ni Luningning ang kanyang sarili at palihim na lumingon upang tumingin sa akin. Habang tumatagal, mas lalo siyang nagugustuhan. Kung tutuusin, bago siya muling isinilang, nabasa na niya ang lahat ng aking mga tala-arawan, kabilang na ang mga litrato at gantimpala sa aking silid, at alam niya ako, tulad ng kanyang palad, pangalawa lamang sa aking mga magulang. Hindi ko na matiis. Mula nang magsimula, nakaramdam na ako ng pangingilabot, na para bang tinatarget ako ng isang diwata. Kahit na hindi ako lumingon, malinaw kong nararamdaman ang kanyang magagandang mata na tumitingin sa akin nang walang pag-aatubili. Ngunit sa tuwing lilingon ako, palaging mas mabilis ang lakambini sa akin at babalik sa kanyang malamig, seryoso, at mapagmataas na ekspresyon. Sa sandaling ibawi ko ang aking tingin, mararamdaman ko na naman ang kanyang tingin na bumabalik sa akin. Lilingon na naman ako at makikita ko ang malamig na lakambini na seryoso tulad ng dati na nakatuon sa pakikinig sa leksyon at walang anumang kahinaan. Paulit-ulit na nangyayari iyon, hindi ko napigilan ang aking sarili na mapangiti at magsulat ng isang piraso ng papel at ipasa ito sa kanya. Anong gusto mong gawin? Bahagya lamang sinulyapan ng lakambini ang papel na may walang ekspresyon. Ilang sandali pa, ibinalik niya ang papel sa akin. Sa likod ng papel ay nakasulat, bawal magpasa ng papel sa oras ng klase. Sumuko ako. Ang galing! Hindi ko alam na sa pagkakataong ito, ang panlabas na malamig na si Luningning ay may isang taong nasa loob ng kanyang puso na nag-cheer at naglilibot sa buong lugar. Anong gagawin ko? Natutunaw na ang puso ko. Tinawag niya akong ate. Sa wakas ay dumating na ang break time. Para akong may spring sa aking puwit at mabilis na tumayo at tumakbo palabas ng hallway upang huminga ng sariwang hangin. Nakakapagtaka, sa loob ng isang klase, ilang beses akong palihim na tiningnan ng lakambini. Kung hindi ko alam na ang kanyang pag-ugali ay malamig at isa siyang ice goddess, tiyak na maghihinala akong sinasadya niya ito. Sa pagkakataong ito, lumapit sa akin ang isang lalaking estudyante sa klase na may isang nakangiting mukha at itinaas ang kanyang hinlalaki. Nanding, ang galing mo. Nakuha mo ang puso ng lakambini. Ang galing. Ang pangalan ng taong ito ay Buboy, ang kalahati kong matalik na kaibigan sa high school. Mayroon siyang nakakatawang pag-ugali at gustong-gusto niyang makipag-usap. Malungkot akong sumagot, wala talaga akong ginawa. Kusang loob niya iyon. Naintindihan ni Buboy ang ibig kong sabihin at tumango. Naiintindihan ko. Kung tutuusin, isa siyang sikat na lakambini ng paaralang sekundarya ng Bagong Pag-asa. Maraming nanliligaw sa kanya. Wala kang kumpiyansa at hindi ka karapat-dapat sa kanya. Normal lang iyon. Pagkatapos, binago niya ang tono ng kanyang pananalita at pinayuhan ako. Kahit na hindi mo siya maligawan, hindi ka naman mapapahiya. Sa katunayan, mas mabuti pa iyon kaysa maging alipin para kay Neneng. Nang marinig ko ang pangalang Neneng, natigilan ako at naalala ko ang isang madilim na nakaraan tungkol sa mga emosyon noong high school. Habang iniisip ko iyon, bigla kong narinig ang isang pamilyar na boses ng babae sa aking likuran. Nanding! Lumingon ako at nakita ko ang isang magandang babae na masayang naglalakad papunta sa akin. Sa tabi niya ay isa pang babae. Kahit na hindi siya kasing ganda ng aking katabi sa upuan, si hindi mo kailangang maging tagasunod, isang pangungusap na gumulantang sa buong hallway. Ang lahat ng mga estudyante ay natigilan sa mga salita ni Luningning at mas lalong nagulat sa sumunod na pangyayari. Sa harap ng lahat, iniabot ng malamig na lakambini ang kanyang maputing kamay at kusang inilagay ito sa kamay ko, tulad ng isang prinsesa na nag-aanyaya sa isang kabalyero. Hawakan mo ang kamay ko, sabi niya nang walang pag-aatubili. Para sa akin, ang sandaling iyon ay puno rin ng pagkalito. Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, nahawakan na ng kamay ko ang kamay niya. Pagkatapos, narinig ko si Luningning na nagsasabi sa isang kalmado na boses, oras na ng klase. Bumalik na tayo. Nadama ko ang paghila sa aking kanang kamay. Sa ilalim ng nagtatakang mga mata ng lahat ng mga estudyante, ako ay hinila pabalik sa silid-aralan ng lakambini. Iniwan namin si Neneng at si Inday na tulala. Tumingin ako sa lakambini at sinubukang magsalita, pero hindi ko masabi ang anumang kumpletong pangungusap. Masyadong biglaan ang lahat ng nangyayari, hindi ko maintindihan. Sa nakaraang buhay, wala naman ganitong pangyayari.
Tila napansin niya ang aking pagkalito. Nanatili pa rin ang kanyang malamig na mukha at sinabi sa malamig na boses, "Huwag kang mag-alala. Ayaw ko lang na pagsamantalahan ng dalawang babaeng iyon ang ibang tao. Walang ibig sabihin ang paghawak ng kamay. Huwag mo na lang pansinin." Sa loob ng kanyang puso, ang maliit na tao ay masayang nagdiriwang. Yuhu! Nahawakan ko na ang kamay ng aking katabi sa upuan. Nanding, nakahawak ka na. Oh ye! Nang marinig ko ang paliwanag ni Luningning, mas naging makatwiran iyon at mas naaayon sa kanyang malamig na pag-ugali. Ngunit pagkatapos, muli akong nag-alangan. Luningning di. Tila alam na niya ang susunod kong sasabihin at nagpatuloy sa kanyang malamig na ekspresyon. Walang ibig sabihin ang paghawak ng kamay. Sinabi ko lang iyon. Hindi mo kailangang mag-alala. Sa loob ng kanyang puso, sinabi ng maliit na tao, kailangan mong mag-alala. Hawakan mo lang ang kamay ko. Gusto ko pang hawakan mo ng matagal. Utang ko sa iyo ang buhay ko, kaya huwag kang mahiya. Tumingin sa akin si Luningning at sinabi sa isang kalmado na boses, "May problema pa ba?" Nag-atubili ako at tumango. Pagkatapos, tumingin ako sa aking kanang kamay na hinahawakan pa rin ng lakambini mula nang magsimula ang klase. "Pwedeng bitiwan mo na?" "Pasensya na, nakalimutan ko," sagot ni Luningning na may malamig pa rin na mukha at kusang binitiwan ang aking kamay. Pero sa loob ng kanyang puso, nagsisisi ang maliit na tao. Ay, nakita na niya ako. Gusto ko pa sanang hawakan ng kaunti. Ang lambot ng kamay niya. Nang binitiwan na ang aking kanang kamay, nakahinga ako ng maluwag. Hindi sa ayaw kong hawakan ang kamay ni Luningning, kundi natatakot akong mamatay. Sakto naman na nagpapatrolya si Bautista sa hallway, kaya nag-alala akong makita niya kami at mapagalitan. Pinag-isipan kong mabuti at naisip kong dahil sa anumang kadahilanan, tinulungan ako ng lakambini, kaya kailangan kong magpasalamat. Kaya, sumulat ako ng isang piraso ng papel at ipinasa ito sa lakambini upang magpasalamat. Sulyapan ng lakambini ang papel at nagpatuloy sa kanyang malamig na mukha habang nakikinig sa aralin. Kasabay nito, sumulat siya ng ilang salita sa papel at ibinalik ito sa akin. Nagulat ako nang buksan ko ito at mabasa ang hindi na kailangan. Natigilan ako at naisip kong nagpapakita lang ako ng kaunting kagandahang asal, pero tila hindi man lang nag-abalang tumanggap ang lakambini. Sa loob-loob ko, naisip ko, naaalala kaya niya na isinakripisyo ko ang aking buhay para sa kanya. Bakit hindi niya isipin kung paano siya dapat magpasalamat? Sa loob ng aking puso, may isang maliit na tao na galit na galit. Ngunit pagkatapos, nagpa siya akong hayaan na lang iyon. Tutal, iyon ay nangyari sa nakaraang buhay, kaya hindi niya alam. Sumulat ako ng ilang salita sa papel at ibinalik ito sa kanya. "Paano mo gustong magpasalamat ako?" Tiningnan ng lakambini ang papel, at tila may isang mahirap makita na ngiti na lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos, mabilis siyang sumulat ng ilang salita at ibinalik ito. Halos masamid ako sa nabasa ko. "Tawagin mo akong ate." Nagulat ako at hindi ko mapigilan ang sarili ko na tumingin sa lakambini, pero nanatili pa rin siyang seryoso at nakikinig sa aralin. Mahirap paniwalaan na ang ganoong mukha ay makakasulat ng ganoong mga salita. Mayroon palang kakaibang hilig ang lakambini. Sumulat ako pabalik, "Hindi pwede. Palitan mo." Tiningnan ng lakambini ang papel, mabilis na sumulat at ibinalik ito. "Kung gayon, ilibre mo ako." Tiningnan ko ang papel at pakiramdam ko'y niloloko niya ako. Nakita kong nakangisi ang lakambini sa tabi ko, kaya sa loob-loob ko ay sinabi ko, "Hindi ako magpapaloko sa'yo." Sa wakas, dumating na ang break time. Pagkalabas ko pa lang ng silid-aralan, tinawag na ako. "Nanding!" Mabilis na lumapit si Buboy sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. "Libre mo ako. Ngayong araw, ang swerte mo." Hinalikan ka ng lakambini at hinawakan pa ang kamay mo. "Kailangan nating ipagdiwang. Ako ang manlilibre." Biglang lumitaw ang isang magandang figura. Tiningnan ni Luningning si Buboy nang walang anumang ekspresyon at pagkatapos ay tumingin sa akin. "Lilibre mo ako." Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang sinabi ay parang isang bomba na 500 kilo. Natigilan si Buboy. Ang kanyang masayang halakhak kanina ay biglang tumigil na parang may bumara sa kanyang lalamunan.
Tiningnan ko si Buboy, itinuro ang sarili ko, at sinabi, siya ang manlilibre. Kumunot ang noo ni Luningning at tumingin kay Buboy. Ikaw ang manlilibre. Nataranta si Buboy at tanga-tangang tumango. Ako ang manlilibre. Ngunit nang makita niya ang malamig na tingin ni Luningning, bigla siyang nanginig at bumulong, lilibre ba talaga ako o hindi? Tumingin si Luningning kay Buboy. Hindi ka manlilibre. Agad na tumango si Buboy. Tama, tama. Hindi ako manlilibre. Nanding kayong dalawa ang kumain. Kailangan ko nang umuwi dahil manganganak na ang nanay ko. Pagkatapos, tumalikod siya at tumakbong palayo, iniwan akong tulala. Anong klaseng kalokohan iyon? Ito ang pinakamataas na antas ng panlilinlang. Nasiyahan si Luningning at binalik ang kanyang tingin sa akin na may kalmado na ekspresyon. Kain na tayo. Wala na akong magagawa kundi sumunod sa kanya. Nang makita ko ang masikip na eksena sa harap ko, nahulaan kong dahil sa nagtagal ang nakaraang klase, mahirap na humanap ng upuan sa kantina. Tumingin ako sa lakambini. Kumain na lang kaya tayo sa labas ng gate. Tumango ang lakambini. CJ. Pagkatapos, bahagyang sinuklay niya ang isang hibla ng buhok sa kanyang tainga. Ang simpleng kilos na iyon ay nakapagpatigil sa maraming mga lalaking estudyante na dumadaan. Nakatitig sila sa kanya. Hindi ko napigilan ang sarili ko na tumingin din sa kanya. Nang mapansin niya ang aking tingin, umangat ang kanyang kilay na parang nagtatanong kung gusto kong hawakan ang kanyang kamay. Nagulat ako at mabilis na umiling. Sa unang araw ko ng pagiging muling isinilang, ayaw kong bugbugin ako ng aking mga kaklase dahil sa paninibug ko. Kaya, tumalikod ako at tumakbong palabas ng gate. Tiningnan ni Luningning ang aking tumatakbong likod at bahagyang ngumuso. Masyado pa rin siyang nahihiya. Ngumiti siya at marahang sumunod. Masaya rin siyang biruin. Sa gate ng paaralan ay matatagpuan ang sikat na kainan na Anlan, na kilala sa malalaking serving at nakabubusog na pagkain. Ang tanging problema ay mas mahal ito kaysa sa kantina ng paaralan. Dahil mayroon akong 100,000 bawat linggo, nararamdaman ko ang malaking pinansyal na pressure. Sa muli kong pagsilang, ang aking katawan ay bumalik sa 18 taong gulang, na mas bata, ngunit ang aking pitaka ay naging mas payat din. Humanap kami ng bakanting mesa at umupo. Tiningnan ko ang menu na nakasulat sa dingding. Ginisang baboy na may sili, 6,000, nilagang baka na may patatas, 8,000, bola-bola, 9,000. Ang mahal. Naramdaman kong manhid ang aking anit. Sa sandaling iyon, tinawag na ni Luningning ang may-ari at nag-order. Isang ginisang muton na may sibuyas, 14,000. Pagkatapos, lumingon siya sa akin at nagtanong, anong gusto mo? Naramdaman kong kumirot ang puso ko. Ginisang itlog at kamatis na lang ako, 5,000. Iyon ang pinakamurang pagkain sa menu. Kumunot ang noo ni Luningning. Ganyan ka lang kakain? May sakit ka ba? Sa loob ng aking puso, ang maliit na tao ay galit. Sa edad na ito, dapat kang kumain ng karne upang lumaki. Sumagot ako, okay lang ako. Allergic ako sa karne. Sa loob ng maliit na tao, nagsisiiyak. Ang totoo, allergic ako sa kamahalan. Sulyapan ako ni Luningning at sinabing nagsisinungaling ako. Nagpasya siyang palitan ang aking ginisang itlog at kamatis sa nilagang baka na may patatas. Nag-order rin siya ng 2 bote ng soft drink, binuksan ang isa, at inilagay ito sa harap ko. Sa huli, hindi niya nakalimutang paalalahanan ako, kailangan mong kumain ng maraming karne para magkaroon ng lakas na mag-aral. Sa loob-loob ko, sinabi ko, hindi ka maniniwala sa akin kung hindi ka nagbabayad. Sa sandaling iyon, umupo si Luningning sa harapan ko at humihigop ng soft drink habang nakatingin sa akin. Bigla siyang nagtanong, kaya ba na halos lahat ng allowance mo ay napupunta kay Neneng? Halos masamid ako sa soft drink at mamatay. Paano mo nalaman? Maraming tao sa paaralan ang nakakaalam. Narinig ko ang aking sarili na sinasabi sa sarili ko, at pagkatapos ay ibinagsak ko ang aking ulo sa mesa, na walang masabi. Kaya, ang pagiging tagasunod ko ay kumalat na sa buong paaralan. Tiningnan ako ni Luningning at tahimik na nag-isip na may nararamdaman pa rin ako para kay Neneng. Kaagad siyang kumunot ng noo. Hindi dapat iyon. Masyado kang simple para harapin ang isang tusong babae tulad ni Neneng. Kung hindi ka mag-iingat,
lolokohin kanya hanggang wala ka nang natitira. Nagpasya si Luningning na turuan ang kanyang tangang katabi sa upuan ng isang leksyon. Huminga siya ng malalim, hinintay akong iangat ang aking ulo, at pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita. Sa edad na ito, normal na magkaroon ang mga lalaki ng malabong mga pangarap tungkol sa pag-ibig. Ngunit kahit na ang mga lalaki ay lumalabas, kailangan pa rin nilang protektahan ang kanilang sarili. Ang mundo ng pag-ibig ay mapanganib. Huwag kang basta-basta magtiwala sa matatamis na salita ng ilang babae. Bago mo pa malaman, magsisisi ka na. Nang marinig ko ang kanyang mga salita, lumitaw ang isang malaking tanong sa aking isip. Tinuturuan ba ako ng lakambini tungkol sa pag-ibig? Ang word. Nang makita niyang hindi ako kumbinsido, tumawa ng mahina si Luningning. Hindi ka kumbinsido. Sa tingin mo ba matalino ka at hindi ka maluloko? Tumawa ako. Siyempre. Ako ay muling isinilang. Ako ay 18 taong gulang na may 34 taong gulang na kaluluwa. Wala pang nangyayari sa akin. Hindi ba't dapat magturo sa akin ang isang babaeng hindi pa ganap na nagpasya sa mga bagay? Sa sandaling iyon, bago pa ako tuluyang makatawa at magpaliwanag, sinabi na ng lakambini ang bawat pagkakataong ako'y naloko, mula sa insidente ng sinabi, hanggang sa oras, lugar at tiyak na nilalaman. Tulala akong nakinig. Parang 1,000 ligaw na kabayo ang dumadaan sa aking isip. 2 salita lamang ang natira, aba. Nang makita niya akong natigilan, may bahagyang ngiti si Luningning sa kanyang labi. Marami pa. Gusto mo pa bang magpatuloy ako? Pagkatapos, itinaas niya ang straw at marahang humigop ng soft drink. Wala nang mas nakakatakot pa kaysa sa isang taong nagpapaalala sa iyong madilim na nakaraan sa harap mo. Sa unang araw ng aking muling kapanganakan, ako ay lubos na napahiya. Ang tingin ni Luningning ay lumipat sa akin, kaya nagpa siya akong aminin ang pagkatalo. Suko na ako. Nahihiya ako. Ibinagsak ko ang aking ulo sa mesa. Ebidensya na isa nga akong tapat na tagasunod sa loob ng 3 taon ng high school. Walang paraan para itanggi iyon. Bigla akong nag-angat ng ulo at tumingin sa lakambini, nagtataka. Paano mo nalaman ng detalyado? Nanatili pa rin ang kanyang malamig na mukha nang sumagot siya, maraming tao ang nakakaalam. Muli kong ibinagsak ang aking ulo sa mesa. Pangalawang pagkakataon ko na itong napahiya. Nang makita niya ako, bahagyang umiti si Luningning at bumalik sa kanyang seryosong ekspresyon. Ngayon alam mo na, mangako ka sa akin na huwag kang magpapadala sa panlilinlang. Lumayo ka sa mga babaeng katulad niya. Seryoso akong tumango. CJ. Nasiyahan si Luningning sa aking saloobin at patuloy na kumain. Sa edad na ito, dapat magtuon ang mga lalaki sa pag-aaral. Kailangan nilang magsikap na makapasok sa isang magandang unibersidad. Iyon ang mahalaga. Sumagot ako, tama ka. Kaya kung lalapit ulit sa'yo si Neneng, huwag mo na siyang pansinin. Okay. Kung may ibang babae na gustong makipagkaibigan sa'yo, matutong tumanggi. Okay. Kung may malalaman kang babae sa klase o sa ibang seksyon na may gusto sa'yo, sabihan mo kaagad ako. Walang problema. Nang marinig ko iyon, naramdaman kong may mali. Tumingala ako at tumingin sa lakambini. Bakit kailangan kong sabihin sa'yo kung may mga babaeng gusto sakin? At bakit hindi ako pwedeng ilibre ng ibang babae, pero ikaw pwede? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Luningning. Ako ang president ng klase. Responsibilidad kong subaybayan ang kalagayan ng pag-aaral ng mga estudyante sa klase upang matiyak na hindi ito maapektuhan. Tungkol naman sa paglilibre, magkatabi tayo sa upuan, kaya normal lang na sabay tayong kumain. Tulala akong nakatingin sa lakambini. Malamig ang kanyang mukha at hindi siya nahihiya. Ngunit nang isipin ko na ang malamig na lakambini ay nag-aalala sa akin dahil sa kanyang responsibilidad at kabaitan, hindi ko napigilang maantig. Tumingin ako sa lakambini at sinabi ng taimtim, salamat sa'yo. Sa loob ng maliit na tao, tumatawa siya at gumugulong sa sahig. Nanatili pa rin ang kalmadong mukha ni Luningning. Wala iyon. Responsibilidad ko iyon. Kung gayon, paano ako magpapasalamat? Kaagad na pawi ang nag-uumapaw na emosyon na halos masamid ako. Nagtanong ako, paano mo gustong magpasalamat ako? Nag-isip sandali si Luningning at sinabi sa isang kalmadong boses, tawagin mo akong ate.
Nagalit akong tumingin sa lakambini. Hindi pwede. Hindi na ako tatawag. Kung hindi ka tatawag, ako na ang manlilibre. Nang marinig ko iyon, hindi nagbago ang mukha ni Luningning. Tumango lang siya ng bahagya, tumayo at kusang hinaplos ang aking ulo. Pagkatapos, kalmadong sinabi, tapos na akong kumain. Matapos siyang umalis, tulala akong nakatingin sa kanyang likod. Bigla akong napagtanto na hinaplos ng lakambini ang aking ulo. Kasabay nito, ang panlabas na malamig na si Luningning ay lumabas sa kainan, ngunit sa loob ng kanyang puso, ang maliit na tao ay masayang nagdiriwang. Yehey! Matagumpay kong nahaplos ang ulo ni Nanding. Ang saya-saya ko. Ang lambot ng buhok niya. Sa susunod, hahaplos ulit ako. Pagkalabas namin ng kainan, pumunta kami sa isang convenience store na malapit. Inutusan ako ni Luningning na maghintay sa labas habang bibili siya ng wet wipes. Ang pagpunta sa pamimili kasama ang isang babae ay karaniwang nagpapahiwatig ng ilang pagiging malapit, ngunit nanatili pa rin si Luningning sa kanyang malamig na ekspresyon at nagpaliwanag ng makatwiran. Ang magkatabi sa upuan ay magkasamang namimili. Ganoon din ang ginagawa ng ibang magkatabi sa upuan sa paaralan. Kalahati akong naniniwala sa kanya, pero tinanggap ko pa rin iyon. Pumasok si Luningning sa convenience store para bumili ng mga bagay. Naghintay ako sa labas. Sa pagkakataong ito, isang pamilyar na boses ng babae ang tumunog. Nanding! Lumingon ako at nakita ko si Neneng na lumabas sa isang pansitan sa tabi. Nakatayo siya sa itaas ng hagdan, nakakrus ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, at nakatingin sa akin. Napag-isipan mo na bang mabuti at gusto mo nang humingi ng tawad sa akin? Humingi ng tawad? Tiningnan ko si Neneng na para bang isa siyang pasyente sa mental. Bakit ako hihingi ng tawad? Hinihintay ko ang aking katabi sa upuan. Saan ka nanggaling? May tiwalang umiti si Neneng. Ikaw? Karaniwan kang kumakain sa kantina. Bakit ka pa pupunta sa labas ng gate ngayon kung hindi dahil hinihintay mo ako? Bakit mo pa itatanggi? Tumawa ako. Ang taas naman ng tiwala mo sa sarili mo. Hindi kita hinihintay. Tumawa muli si Neneng na para bang alam na alam niya ang aking puso. Hindi mo ako hinihintay. Kung gayon, sino ang hinihintay mo? Nanding, alam ko ang mga laro mo. Alam kong gusto mong pagselosin ako, kaya inaya mo si Luningning dito para magpanggap. Sa tingin mo ba papaniwalaan ko? Nang marinig ko ang pangalang Ti Luningning, naalala ko ang sinabi niya sa akin sa kainan. Tama ang sinabi ng lakambini. Makisama sa mga ganoong tao ay mas nakakapinsala. Nagtamad akong magsalita. Tama, tama. Alam mo ang lahat. Pagkasabi ko nito, umalis ako. Hinihintay ko ang isang tao. Ang aking pag-ugali ay nakapagpagulat kay Neneng at galit na sinabi, Nanding, anong klaseng pag-ugali iyan? Sasabihin ko sa'yo, ito na ang huling pagkakataon ko na bigyan ka ng pagkakataon. Humingi ka ng tawad kaagad, kung hindi, magsisisi ka. Sakto naman na lumabas si Luningning mula sa convenience store. Nang marinig niya ang galit na boses ni Neneng, tumigil si Luningning at tahimik na tumayo sa tabi ng pintuan, tahimik na nakikinig ng hindi nagpapakita ng kanyang sarili. Gusto niyang makita ang resulta ng leksyong itinuro niya sa kanyang katabi sa upuan. Nang marinig ko ang babala ni Neneng, tinaasan ko ang aking kilay. Anong pagsisisi ang sinasabi mo? May tiwalang umiti si Neneng. Kung hindi ka hihingi ng tawad, mula ngayon, hindi na kita papansinin. Hindi na kita kakausapin. Kahit na gusto mo akong hanapin, hindi kita papansinin. Ang relasyon natin ay tapos na. Tumango ako. Ang galing! Lubhang nagulat si Neneng sa bigla kong pagbabago. Galit siyang nagtanong, anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko lang sabihin. Sinabi ng aking katabi sa upuan na dapat akong magtuon sa pag-aaral at dapat akong makisama sa mga babaeng karapat-dapat. Pagkatapos, tiningnan ko si Neneng at nagdagdag, lalo na ikaw. Hindi ka karapat-dapat. Naramdaman ni Neneng na umiikot ang kanyang ulo sa galit. Ang tapang mong sabihin iyan sa akin. Inosenteng sumagot ako, hindi ako ang nagsabi niyan. Iyan ang sinabi ng katabi ko sa upuan. Halos mabaliw na si Neneng. Anong sinasabi mo? Nakikinig ka ba sa katabi mo sa upuan? Tiningnan ko si Neneng at sa wakas ay nagpakita ng isang mapanuyang ngiti.
Bakit hindi ako makikinig sa kanya at sa'yo ako dapat makinig? Ang kanyang mga salita, kasama ang ngiti sa kanyang mukha, ay parang mga palaso na tumama kay Neneng na hindi makapagsalita. Dahan-dahan akong nagpatuloy. Higit pa roon, ang aking katabi sa upuan ay isang lakambini. Maganda, matangkad at madaling pakinggan ang kanyang boses. Bakit hindi ako makikinig sa kanya? Nang makita ko si Neneng na halos nawawala na sa sarili, nagdagdag ako ng isa pang sampal. Hindi tulad mo. Pandak ka at pangit. Ang kanyang simpleng 10 salita ay bumagsak kay Neneng. Nanding, tandaan mo ito. Hindi kita patatawarin kahit kailan. Pagkasabi nito, umiiyak siyang tumakbo. Sa sandaling iyon, narinig ko ang mga hakbang sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ko na binili na ni Luningning ang kanyang mga gamit. May hawak siyang isang pakete ng wet wipes at ilang candy. Nanatili pa rin ang kanyang malamig na mukha habang tinitingnan ako. Sino ang kausap mo kanina? Sumagot ako ng walang pag-aalala, isang estranghero. Tumango si Luningning na kunwari hindi niya alam at dahan-dahang nag-alok sa akin ng isang candy na ibinalik ang aking sukli. Subukan mo. Sa loob ng maliit na tao, nakangiti siya ng matagumpay habang pinapanood niya akong balatan ang candy at ilagay ito sa aking bibig. Naalala ko ang mga salitang binitiwan ko kanina, ang aking katabi sa upuan ay isang lakambini, maganda at matangkad. Sa aking isipan, hindi ko napigilang magdagdag ng isang pangungusap, sobra pa ang swerte ko. Siyempre, narito ang binagong bersyon ng iyong kwento na isinasaalang-alang ang kultura at mga pangalan ng Filipino. Hindi ko maiwasang mapangiti ng palihim. Ang daldal ko rin minsan pero matamis din naman. Sa klase, bahagya akong napalingon kay Maria Clara, ang pinakamagandang dilag sa klase, na katabi ko. Tinitigan ko ang kanyang maamo, ngunit seryosong mukha habang nakikinig sa guro. Hindi ko maiwasang isipin kung para sa kanya, napakalayo ko. Ang mga grado ko ay palaging nasa average o mas mababa pa. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Para bang may naisip akong maganda, kaya napangiti ako ng may kumpiyansa. Maya-maya, may papel na inabot sa akin. Huwag kang humiti dyan. Makinig ka sa guro, nakasulat doon. Huling subject na ng hapon, klase sa GM. Tumayo sa harapan ang aming gurong si Gen Reyes at seryosong nag-anunsyo na mayroon kaming mock exam sa susunod na linggo. Kailangan daw naming mag-aral ng mabuti dahil sa nakaraang exam, ang seksyon namin ay pangalawa sa pinakamababa. Nakakahiya raw ito. Sa faculty room, halos hindi raw siya makatingin sa ibang mga guro. Walang umimik sa aming mga estudyante, walang gustong magsalita at mapagalitan. Nang marinig ko ito, naalala ko ang nangyari sa dati kong buhay, kaya bahagya akong natigilan. Biglang may tumawag sa aking pangalan. Juan Miguel. Nagulat ako at napatayo. Nang tumingin ako sa harapan, nakita ko si Gen Reyes na galit na nakatingin sa akin. Nakikinig ka ba sa akin? Alam mo ba kung ano ang nakuha mo sa nakaraang mock exam? Bagsak ka sa lahat ng subject. Sa 49 na estudyante, pang negatibo, 44 ka. Sabi niya habang nagingit-ngit sa galit. Sa susunod na mock exam, kailangan mong tumaas ng at least 20 puntos. Kung hindi, tatawagin ko ang mga magulang mo. Nang marinig iyon, maraming estudyante ang tumingin sa akin ng may panunuya. May isang lalaki pa nga na tumawa ng malakas. Para bang wala akong naririnig, sabi ko, susubukan ko. Susubukan kong tumaas ng 200 puntos. Dahil sa sinabi ko, hindi napigilan ng buong klase ang pagtawa. Ang isang lalaki sa harapan ko ay halos hindi na makahinga sa kakatawa at itinuro ako. 200 puntos. Bakit hindi mo na lang sabihing tataas ka hanggang langit? Sa tingin ko, swerte ka na kung tumaas ka ng 2 puntos. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gen Reyes at tumawa. Ma'am, alam ni Juan Miguel na walang gustong magtutor sa kanya, kaya nagbibiro na lang siya para hindi kayo mag-alala. Napataas ang kilay ni Gen Reyes. Sige, mag-aral na kayong lahat. Kung may hindi kayo maintindihan, magtanong kayo sa akin o sa mga kaklase nyo. Hindi pa siya tapos magsalita, nang may malamig at pamilyar na boses ang nagsalita, hindi na kailangan maghanap ng iba. Ako na ang magtuturo sa kanya. Biglang natahimik ang buong klase. Tumayo si Maria Clara,
ang Ice Princess ng buong paaralan, at lumapit sa akin. Tumingin siya sa mga estudyante ng may malamig na tingin, kaya yumuko silang lahat. Sa huli, tumingin siya kay Jan Reyes at kalmadong sinabi, "Tutulungan ko si Juan Miguel." Dahil dito, halos lahat ng estudyante ay nagulat. Ako rin ay natigilan. May kumpiyansa naman ako na kaya kong kumbinsihin ang lahat, pero hindi ko inaasahan na tutulungan ako ni Maria Clara. Sige, ipagkatiwala ko na kay Maria Clara ang pagtuturo kay Juan Miguel. Pagkatapos, tumingin sa akin si Jan Reyes ng may matalim na tingin. Juan Miguel, kailangan mong pahalagahan ang pagkakataong ito. Makinig ka kay Maria Clara. Kung hindi, ako ang makakalaban mo. Tumingin ako kay Maria Clara at mahinang sinabi, hindi mo naman kailangang mag-abala. Kaya ko namang mag-aral ng mag-isa. Pagkatapos, narinig ko ang malamig niyang boses. Huwag kang magkamali ng iniisip. Hindi ko gustong tulungan ka. Responsibilidad ko lang bilang class president at bilang katabi mo sa klase. Salamat, sabi ko. Walang anuman, sagot niya. Habang sinasabi niya iyon, nanatili siyang seryoso at walang emosyon, ngunit sa loob-loob niya, masaya siya. Sa wakas, magkakaroon ako ng magandang dahilan para maging malapit sa kanya. Pagkatapos ng klase, bumalik kami ni Jose sa classroom galing sa kantina. Nagpahinga saglit, nakita ko si Maria Clara dumating kasama ang tatlo niyang kaibigan. Napansin ko na sumusulyap sa akin at nagbubulungan ang mga ito. Umupo siya sa tabi ko at narinig ko ang malamig niyang boses, "Maghanda ka na." Anong subject ang gusto mong pag-aralan muna? Nag-isip ako saglit. Huwag na. Huwag ka nang mag-abala. Kaya ko namang mag-aral ng mag-isa. Tumigil siya saglit. Sa tingin mo, hindi mo kailangan ng tulong ko. Hindi ko pa nasasagot nang ilabas niya ang 2 test paper sa English. Sagutan mo ang 2 pagsusulit na ito. Kung wala kang 8 maling sagot, maniniwala akong kaya mong mag-aral ng mag-isa. Kinuha ko ang pagsusulit, sinulyapan ito at ngumiti. CJ. Sa loob ng 20 minuto, natapos ko ang 2 pagsusulit at ibinigay kay Maria Clara. Mabilis niyang kinumpara ang mga sagot sa answer key. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagtataka sa kanyang malamig na mukha. Hindi siya makapaniwala. Tama lahat ng 30 tanong. Matapos niyang suriin muli, hindi niya maitago ang kanyang pagtataka. Ang An High School sa kabilang bayan ay isa ring kilalang paaralan sa probinsya. Ang mga nakaraang mock exam nila ay mas mahirap kaysa sa English exam ng Gunan High School. Karamihan sa mga estudyante doon ay may 3 hanggang 4 na maling sagot sa bawat pagsusulit. Kahit si Maria Clara, na kinikilalang top student, ay may 1 maling sagot sa bawat pagsusulit. Ngunit ang katabi ko ay walang maling sagot at natapos pa ang pagsusulit sa loob ng 20 minuto. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa ng may pagdududa. Kahit nabasa na niya ang diary ko sa dati kong buhay, hindi pa rin siya makapaniwala na kaya kong gawin iyon. Bahagya akong umiti. Naniniwala ka na ba ngayon? Sa unang pagkakataon, ako ang nanguna sa relasyon namin. Ang sarap sa pakiramdam. Gayunpaman, ang mga salita ko ay parang hamon para kay Maria Clara. Sumimangot siya. Hinahamon mo ba ako? Mabilis niyang ibinalik ang kanyang seryosong ekspresyon at kumuha ng isa pang test paper sa English. Tinakpan niya ang mga sagot gamit ang tape at ibinigay sa akin. Sagutan mo ito. Tumingin ako sa mga mata niya. Para bang may spark sa pagitan namin. Umiti ako ng may kumpiyansa. Walang problema. Sa pagkakataong ito, mabilis ko ring natapos ang pagsusulit sa loob lamang ng 1-0 minuto. Huminga ng malalim si Maria Clara. Mas lalong nagulat ang kanyang mga mata. Tama na naman lahat. Ito ay test paper para sa English competition na mas mahirap kaysa sa mock exam, maging si Maria Clara ay may 3 maling sagot. Sa loob-loob niya, nagulat siya. Siya ba talaga ang katabi ko? Kahit nabasa na niya ang diary ko, hindi pa rin niya maintindihan kung paano ko nagawa iyon. Nang bumagsak ako sa college entrance exam, napunta ako sa isang average na universidad. Kinailangan ng mga magulang ko na ubusin ang kanilang ipon para mapag-aral ako. Nang makita kong pumuti ang buhok nila, natauhan ako. Nagpursige ako sa pag-aaral habang nagtatrabaho.
Matapos kong makapagtapos, naging guro ako sa isang sikat na tutoring center sa loob ng 3 taon at naging pinakamagaling na empleyado. Pangunahin kong tinuturuan ang mga high school students ng mga subject na tulad ng English, Filipino, Math, History at Science. Nang ihambing ni Maria Clara ang sagot, lumiwanag ang kanyang mga mata. Mali ka. Sinulyapan ko ang sagot. Hindi mali ang sagot. Mali ka. Naniniwala ka na ba ngayon? Sa loob-loob ko, tuwang-tuwa ako. Ang sarap sa pakiramdam na malampasan si Maria Clara. Sinubukan ni Maria Clara na maging kalmado. Hindi ka naman ganoon kasama. Pero hindi pa rin niya inaalis ang tingin sa akin. Paano ka biglang naging magaling? Handa na ako sa sagot na iyon. Hindi ako biglang naging magaling. Nag-aral lang ako ng palihim at naghintay ng pagkakataon para ipakita sa lahat. Medyo pilit, pero mas makatotohanan ito kaysa sasabihin kong reincarnation ako. Nang marinig iyon ni Maria Clara, tumingin siya sa akin ng may pagdududa. Para bang may mali. Nang tanggapin niya ang paliwanag ko, umiti ako. Kung ganoon, hindi mo na kailangang mag-abala na magturo sa akin. Kaya ko nang mag-isa. Nag-alinlangan siya, pagkatapos ay tumango. Sa loob-loob niya, malungkot siya. Balak ko pa namang maging malapit sa kanya sa pamamagitan ng pagtuturo. Ngayon, parang nawala na ang lahat. Pero pagkatapos, may naisip siyang ibang plano. Habang nag-aaral ako ng history sa classroom sa gabi, may naamoy akong banayad na pabango. Lumingon ako at nakita ko si Maria Clara na mas malapit sa akin. Nanatili siyang seryoso. Pwedeng tulungan mo ako sa tanong na ito. Ibinigay niya sa akin ang English test paper at itinuro ang isang comprehension passage. Hindi ko maintindihan ang bahaging ito. Naguluhan ako. Hindi niya maintindihan? Nagduda ako na minamaliit ko ang passage. Ibinaba ko ang ulo ko at nag-concentrate sa pagbasa. Tinitigan ako ni Maria Clara. Sa loob-loob niya, masaya siya. Kung hindi ko siya kayang turuan, hayaan ko siyang turuan ako. Ayaw ko sanang abalahin si Maria Clara, pero narinig ko siyang nagsalita, Juan Miguel, hindi ko maintindihan ang tanong na ito. Ito ba ay Polisemos na salita? Nakalimutan ko na. Sa gayon, matyaga akong nagpaliwanag. Pero para bang hindi siya nakafocus sa pagsusulit. Mukhang gustong mag-aral ni Maria Clara ngayong gabi. Juan Miguel, tingnan mo rin ang tanong na ito. Juan Miguel, tulungan mo rin ako dito. Sa ika-11 tanong niya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi mo alam ang blank feeling. Nagkakamali ka, sagot ni Maria Clara nang hindi namumula ang mukha. Pagkatapos, binuklat niya ang ibang pahina. Sige, tingnan mo ang tanong na ito. Bumuntong hininga ako at kinuha ang panulat para ipaliwanag. Nang aabutin ko na ang panulat sa mesa, aabutin din ni Maria Clara ang panulat. Hindi sinasadyang nagdikit ang mga kamay namin. Hinawakan niya ang kamay ko. Nagulat ako. Bakit mo ako hinahawakan sa kamay, tanong ko. Ipahihiram ko sana sa iyo ang panulat, sagot niya. Pwedeng bitawan mo na ako. Ayoko, sagot niya. Pero sa loob-loob niya, nagtatawa siya. Oh, Maria Clara, paano ka ba naging walang hiya? Nang magring ang bell, para bang ayaw pa niyang tumigil at kumuha ng isa pang set ng test papers. At ang mga tanong na ito, parang may spring sa ilalim ng puwet ko at tumayo ako. Tapos na ang klase. Umuwi na tayo. Sa isang iglap, niligpit ko ang mga gamit ko, isinukbit ang bag ko, at tumakbo palabas ng klase. Tumingin sa akin si Maria Clara na halos tumatawa na. Ang tanga talaga. Bakit kaya nagmamadali? Nang makarating ako sa tapat ng bahay namin, kinakabahan pa rin ako. Huminga ako ng malalim, itinulak ang pinto, at nakita ang eksenang pamilyar sa sala. Ma, tawag ko. Nang marinig ako, itinigil ni Mama ang ginagawa niya at tumingin sa akin ng may ngiti. Juan Miguel, andito ka na pala. Pagkatapos ay tumingin siya sa kusina at sumigaw, Jose, andito na ang anak mo. Agad kong narinig ang mga yapak na papunta sa sala. Si Papa, na may suot pang apron at hawak ang spatula, ay lumapit sa akin. Nang makita niya ako, ngumiti rin siya. Andito na pala ang anak ko. Sige, magpalit ka na ng damit. Lulutuan kita ng merienda. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mama at sinabi, anak mo rin siya.
Sumagot si Mama, "Siyempre, anak ko siya. Ang gwapo kaya ni Juan Miguel. Mana sa akin." Pagkatapos ay tinitigan niya si Papa ng masama. "May reklamo ka?" Agad na itinaas ni Papa ang kanyang mga kamay. "Wala akong reklamo. Anak mo siya. Anak mo siya." Nang makita ko ang eksena, hindi ko napigilan ang sarili kong matawa, pero kumikirot ang ilong ko. Lumapit ako sa mga magulang ko at niyakap sila ng mahigpit. Nagulat sila at nagtanong kung anong nangyari. "May nangyari ba sa school?" Itinaas ko ang ulo ko at sinubukan kong pigilan ang emosyon ko. "Wala. Namiss ko lang kayo." Maya-maya, nakaupo na kaming tatlo at kumakain. Napansin ko ang mga kwento ng mga magulang ko. Naalala ko ang nangyari sa dati kong buhay. Noon, nagtatrabaho si Mama sa isang government-owned company na hindi masyadong maganda ang performance at nagsimula ng magtanggal ng mga empleyado. Nagdesisyon si Mama na manatili, pero makalipas ang 2 taon, nagsara rin ang kumpanya. May pangarap si Mama na magtayo ng sarili niyang negosyo, pero dahil sa kanyang conservative mindset, hindi siya nangahas mag-risk. Malaki rin ang impluwensya ko noon. Ngunit sa pagkakataong ito, desidido akong baguhin ang lahat. "Ma, sa tingin ko, dapat ka nang mag-resign at magsimula ng negosyo." Sa aking kumbinsido, nagkatinginan ang mga magulang ko at tumawa. "Kung mapabilang ka sa top 1-0 sa susunod na mock exam, susundin ko ang payo mo." Iyan ang hinihintay ko. Agad kong itinaas ang kamay ko. "Deal." Kinabukasan, nagising ako nang may biglang pagkabigla. Anong oras na ba? Dali-dali akong lumabas ng bahay, sumakay sa bike ko, at sumugod papunta sa school. May 1-0 minuto na lang, pero 7 minuto ang layo ng school. Mabilis akong bumaba sa bike at tinulak papasok, pero may biglang sumigaw sa likod ko. "Juan Miguel, huminto ka." Lumingon ako at nakita ko si Rica at ang kaibigan niyang si Jen, kasama ang 2 pang babae na papalapit sa akin. Si Jen ang sumigaw sa akin. Nang makita ko sila, balak ko na sanang tumalikod, pero mabilis silang lumapit sa akin. Nang makita ako ni Jen na paalis, sumigaw siya ng malakas, "Huwag kang aalis. Hindi ka pwedeng umalis." Dahil sa lakas ng boses niya, napatingin sa amin ang mga estudyante sa gate. "Anong problema?" Inis kong tanong. Dahil nakita niya akong naiinip, mas lalong nagalit si Jen. "Ang kapal ng mukha mong magsalita. Ikaw nga ang dapat magpaliwanag kung paano mo inaapi si Rica kahapon. Humingi ka ng tawad." Sumagot ang 2 pang babae, "Tama. Humingi ka ng tawad. Nakakahiya kang lalaki, inaapi mo ang mga babae." Tahimik lang si Rica. Tumayo lang siya doon at nakatingin sa akin nang may mapupungay na mata. Dahil dito, mas lalong hindi maganda ang tingin sa akin ng ibang estudyante. Pero hindi ko sila pinansin. Itinulak ko ang bike ko at balak ko na sanang umalis, pero nagalit si Jen at ang 2 pang babae at hinawakan ang bike ko. "Hindi ka pwedeng umalis," sigaw ni Jen. Tumayo ang 2 pang babae sa magkabilang gilid ko at hinarang ang daan ko. "Hindi ka namin papayagan hanggat hindi ka humihingi ng tawad." Nakatingin lang si Rica sa akin nang may mapupungay na mata na para bang handa na siyang tanggapin ang paghingi ko ng tawad. Pero bigla akong sumigaw sa gate. "Sir!" Hindi nila ako pinapayagang pumasok sa klase. Dahil sa sigaw ko, natigilan si Jen at ang 2 pang babae. Nagulat din si Rica. May edad na lalaki na nakatayo sa gilid ng gate ang sumimangot at tumingin sa amin. Dahil nagulat sila, mabilis na binitawan ni Jen ang bike ko. Mabilis na umiwas ang 2 pang babae. Dahan-dahan kong tinulak ang bike ko at dumaan sa harap ni Rica at ng iba pang mga babae at pumasok sa school. Nang makita nila akong paalis, galit na sumigaw si Jen, "Juan Miguel. Hindi ka ba lalaki? Hindi ka man lang marunong humingi ng tawad. Kaya walang magkakagusto sa iyo." Katatapos lang niyang magsalita nang may malamig na boses na nagsalita, "Gusto ko siya." Agad na huminto ang isang black may batch sa harapan ng Gunan High School. Bumaba si Maria Clara sa kotse. Gaya ng dati, ang kanyang mahabang binti, malamig na aura, at pagiging maganda ay nakabibighani. Lumapit siya sa akin at kalmadong sinabi, "Malapit na tayong malate. Tara na." Sa gulat ng lahat, hinawakan ni Maria Clara ang kaliwang kamay ko at magkasama kaming pumasok sa school.
Iniwan namin si Rika at ang ibang mga babae sa likod. Tumingin ako kay Maria Clara. Salamat, sabi ko. Balak ko na sana silang takutin, pero dumating si Maria Clara at tinulungan ako. Lalong-lalo na nang nakita ko ang ekspresyon ni Rika. Ang sarap sa pakiramdam. Nang marinig niya akong nagpasalamat, nanatili siyang kalmado. Walang anuman. Dapat lang magtulungan tayo. Tinulungan mo rin ako mag-aral kagabi. Ginawa ko lang ang parte ko. Huwag kang magkamali ng iniisip. Tumingin ako sa kaliwang kamay ko na hawak pa rin niya. Pwedeng bitawan mo na ako. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon at kalmadong binitawan ang kamay ko. Paumanhin. Nakalimutan ko. Ngumiti ako. Paalam. Mabilis kong itinulak ang bike ko papunta sa parking lot. Kung hindi ako nagmadali, malalate na talaga ako. Tinitigan ko ang likod ko habang itinutulak ko ang bike ko paalis. Nawala ang kanyang malamig na aura. Tumingin siya sa palad niya at mahinang sumimangot. Ang atat naman niyang bumitaw sa kamay ko. Ang hirap ba akong hawakan sa kamay? Matapos kong iparada ang bike ko, tumakbo ako papunta sa likod ng classroom. Buti na lang, hindi pa nagriring ang bell. Pagkalabas niya sa banyo, nakita niya ako at hinila ako. Juan Miguel, narinig mo na ba? Ngayong umaga, bumaba si Maria Clara sa may batch ng pamilya niya at hinawakan sa kamay ang isang estudyante. Dahil nagmamadali akong bumalik sa upuan ko para hindi ako makita ni Ian Reyes, sinabi ko, alam ko na. Ako yun. Pagkatapos, tumakbo ako papasok sa classroom. Nagtataka naman si Jose at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Pagkarinig ng bell, pumasok sa classroom si Gen Reyes ng may seryosong mukha. Agad na kinuha ng mga estudyante ang libro at nagbasa ng malakas. Nakontento si Gen Reyes sa kanilang ginagawa. Nilibot niya ang classroom at lumabas. Pagkalabas ni Gen Reyes, humina ang boses ng mga estudyante. Marami sa kanila ang kumuha ng almusal sa bag nila at nagsimulang kumain. Kumalam din ang sikmura ko nang maamoy ko ang masarap na pagkain. Habang pinapanood ko silang kumain, napalunok ako. Sa kasamaang palad, naghintay pa ako para makabili ng pagkain. Nang binabalak ko pa ang gagawin ko, biglang may malamig na kamay na may hawak na onigiri at soy milk na inabot sa akin. Nagulat ako nang makita ko si Maria Clara na may seryosong mukha. Marami akong almusal. Binibigyan kita dahil sayang naman kung itatapon ko. Hindi ko napigilang mapalunok. Salamat! Nanatiling kalmado si Maria Clara at kinuha ang libro at nagbasa. Walang anuman. Magkaibigan naman tayo, kaya dapat lang na magtulungan tayo. Agad kong binuksan at kinain ang almusal ko. Hindi napansin na bahagyang umiti si Maria Clara. Sa loob-loob niya, masaya siya. Sa wakas, matagumpay kong pinakain ang katabi ko. Bago ang klase, pinangunahan ng class president ang pagkuha ng English homework namin. Tumingin si Lee, ang class secretary, sa mga homework paper na nakapatong sa desk. Nang dumako ang tingin niya sa isang partikular na papel, lumiwanag ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Kinuha niya ang homework paper ko at naglakad papunta sa aming upuan. Tumunghay si Maria Clara at malamig na tinanong si Lee, anong problema? Ngumiti si Lee nang may paggalang. Walang problema sa homework mo, sabi niya. Pero ang katabi mo, malaki ang problema. Mas lumakas ang kanyang boses, na siyang umagaw sa atensyon ng maraming estudyante. Tiningnan ni Maria Clara si Lee at malamig na nagtanong, anong ibig mong sabihin? Bago pa man siya makapagsalita, nagtanong ako, anong problema sa homework ko? Hindi ko ikinatuwa ito dahil nagsikap akong tapusin ito at maganda ang sulat ko. Paano magkakaproblema sa gawa ko? Malamig na ngumiti si Lee. Wala kang ebidensya. Tiningnan ako ni Lee nang may pagkaawa. Juan Miguel, huwag ka nang magmatigas pa. Bilang class secretary, napanood ko na dati ang iyong ginawa. Kumunot noo si Maria Clara. Paanong nangyaring nagkopyahan sila ni Juan Miguel? Ngumiti si Lee. Maria Clara, huwag mo namang kampihan si Juan Miguel. Alam kong magkatabi kayo at nag-promise kang tutulungan siya, pero homework pa rin ang homework. Lakas loob na sumagot si Juan Miguel, saan mo nakuha na nagkopyahan kami ni Maria Clara? Ngumiti si Lee. Huwag ka nang magpanggap pa Juan Miguel. Hindi mo ito mapapasok sa isip Juan Miguel.
Ayoko nang may kausap pa. Nakuha mo ba ang lahat ng sagot na tama mula sa binigay mo? Tumunghay si Maria Clara sabay sabing, ngayong nasa akin, paano tayo makakapagkopyahan?